binalita ng UNTV, itong si PBBM, sabi dito, pag papaigting sa Pilipinas, internet connectivity, prioridad pa rin ni PBBM. Magti 3 years na PBBM. Ha? During the campaign, na-mention mo ito. Ngayon, priority mo pa rin, hindi pa rin natupad. Ha? As far as I can remember during the campaign, na-interview ka dito tungkol sa mga internet connectivity. Ang grabe. Ang sarap pakinggan yung mga sinasabi mo, Mr. President. Yung technical talaga. Yung mga explanation niya. I remember Boy Abunda yung nag-interview sa kanya. Sinabi niya yung dapat palakasin natin yung internet connection. Ganun, ganyan. Ito yung gagawin natin. Talagang technical yung mga explanation ni PBBM. After 2 years na panunungkulan na presidente, bilang presidente, binalita pa rin pagpapaigting ng internet connectivity sa Pilipinas, prioridad ni PBBM, hindi pa rin natupad. Yan talaga, sorry Mr. President, pero yun talaga ang napansin ko. Puro ka promises, puro ka plano, puro ka target, pero wala. Hindi naman na-turn into reality. Ma'am Nels Kibla, good afternoon po. Ayan, yung ating moderator. Puro ka plano, puro ka target, 20 pesos na bigas. Plano, target, pero wala, hindi nangyari. Ngayon naman, sinabi mo ito during the campaign, internet connectivity dapat prioridad mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin natupad. Puro pa pagpapaigting, priority, pero hindi naman natupad. Ay nako, Mr. President. Mabuti ba, Mr. President, hindi ka na magmamayabang. You keep quiet na lang, Mr. President, at magtrabaho ka. Di ba? Ito yung balita, na nainis akong nakinig. Prioridad pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos. ito tuloy yung yung reporter. Di ko lang kung sure kung anong pangalan ni Mr. News anchor. Sabi niya, prioridad pa rin. Prioridad pa rin. Prioridad pa rin. Matatapos na lang ang termino mo, PBBM, prioridad pa rin. Hindi pa rin natupad. Prioridad pa rin ni Pangulong Ferdinand. Prioridad pa rin. Next year, prioridad pa rin. 5 years, prioridad pa rin. 6 years, prioridad pa rin. Pagkatapos na hindi na siya presidente, ano sasabihin natin? Mr. President, yung prioridad mo hindi pa natupad. Ay, nako, tong presidente natin. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Prioridad pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng Digital Philippines at mas mabilis na internet connection sa bansa. Ito namang mga tanso vloggers, nagmamayabang na naman sila dito na grabe yung aming presidente. Palakasin yung internet connectivity. Hindi pa naman natupad. Pero nagmamayabang na sila. Ginawa nito ang pahayag ng opisyal na ilunsad ang unang bahagi ng National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayan ang plano nila. Yan yung nasa projector, pinakita. Wow, ang galing ng plano pero hindi pa rin natupad. Layo ng inisyatibo na makapagtatag layunin. ang pamahalaan ng sariling connectivity infrastructure para sa national at local government units upang maisulong na rin. Ayan ang plano nila. Grabe, NGCP, Lawag, Corimao, ayan. NGCP Bantay, NGCP San Esteban, NGCP, lahat, yan nasa drawing nila, yan ang plano nila, grabe, puro Ang plano. micro, small, medium enterprises o MSMEs, gayon din ang nano enterprises sa digital space. May pa digital space pa sila.
It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity Wow! to serve the needs of the government and communities along the way. Wow! Ang galing! It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon. Wow! Lalakas na ang internet connection natin. Wow! Kailan, Mr. President? Ang tanong, kailan yan? 2 national government data centers and 4 BCDA ecozones. Wow! Ang galing! Woo! Sana matupad. Furthermore, it will empower 346 national and local government offices connected to GovNet, boosting their overall operational efficiency and generating more than 145 million pesos Wow! in potential savings annually. Wow! Palakpakan! Wow! Ang galing-galing! Ang galing! Ang tanong, matupad ba? Ay nako, Mr. President. Yun lang. Yun ang... Kaya nga ako, no? Nagdadalawang isip ako kung ibabalita ko ba ito. Kasi sabi ko, kung ibabalita ko ito, kung ipagmayabang ko ito na yung ating presidente gagawa ng internet connectivity na prioridad pa lang, palakasin, hindi pa naman nangyari, di ba? Oh. So useless kung magbabalita kami dito, Mr. President. Ha? Pinagmamayabang mo na ganun, malakas. Oh, malaki ang perang masave, ganun, may paganyan-ganyan ka pa, pero hindi pa natupad. Dati si former President Duterte hindi ganyan. Ipinakita yung mga nagawa, di ba? Oh, yung mga pabahay ni Duterte. Hindi ko nga alam na nagplano si Duterte ng mga pabahay, pero nasashock na lang ako dahil nag-inaugurate na. Kasi si former President Duterte namin noon, friends to all kasi, enemies to none. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa kaibigan. Especially itong China, kinaibigan ni Duterte. To the point na nakapanghiram tayo ng pera sa China at nabayaran na, kaya natutuloy yung mga proyekto ni Duterte. Oh. Sabihin yung nangungutang si Duterte dati, pero natural yan as a president, nangungutang. Saan ka ba makakita ng presidenteng hindi nangutang? Nangutang naman lahat eh. Pero ngayon, nangutang tayo. Pero saan na yung mga proyekto natin? Di ba? Ma'am Villamor, present itong ating moderator na si Ma'am Villamor. Maraming salamat po. Ha? So, sabi mo, prioridad, pangako dito, pangako doon. Sana naman, Mr. President, boses kami ng taong bayan, ha? Bilang isang vlogger. Tuparin mo naman, Mr. President. Yung pabahay mo nga, yung pabahay projects na sabi mo 1 million per year, hindi mo nga natupad eh. Diba? Masarap pakinggan yung mga sinasabi mo, Mr. President, pero hindi natupad. Grabe. Magtrabaho ka, Mr. President. Ha? Huwag mong i-priority yung mga Amerikano, tayo kayo ng mga kung ano-anong mga drill dyan. Wala. Hindi yan baka benefit ng taong bayan yung ginagawa mo yun sa sa balikatan exercise. Walang makain yung taong bayan dyan. Walang bigas na magiging mura dyan sa mga ginagawa mo, Mr. President. I-prioritize mo itong realidad ng problema natin. Huwag puros pangako, Mr. President. Sa totoo lang. Grabe, sinuportahan ka namin, binoto ka namin, pero wala. Lahat ng mga pangako mo, Mr. President, hindi natupad. Ay, nako. Yan, sila. Pagod na kaming makarinig dyan sa mga pangako.